Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes pitsa 25 sa buwan sa Septembre tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, kanyang alagad sa kanginan Malu, Inocando Tabar. Uban ni hantod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan ato dayong dawaton atong latest weather update ikan sa Pag-asa Mactan. Ms. Janina Marte, good morning. Good morning, ma'am. O sa itong mga hindi pa minaw atong latest weather update. Base sa atong pinaka-latest na Tropical Cyclone Bulletin, ganinang alas 8 sa buntag, kining si Severe Tropical Storm Opong kay nanahimutang dinha sa may 365 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Nga nagikuskon sa hangin nga mobot og 110 kilometers per hour ug gustiness nga maabot og 135 kilometers per hour. Kini gipairog pakasadpan amhinang kasadpan sa gikusgon na 20 kilometers per hour. And base sa atong track and intensity forecast for the next 12 hours, kay pwede na nimo intensify into a typhoon category. And for the next 24 hours, nahimutang na dinha sa may east of Huban, Sorsogon. O posible pod ni makalandfall dinha sa may Bicol region, ugma sa buntag o ugma hapon. Nanapod kitay napasaka na tropical cyclone wind signal, hidabing taas, signal number 2, dinha sa may northern Samar, northern and central portions of eastern Samar, northern and central portions of Samar, ug dinha sa may northern portion of Biliran. Ug signal number 1 naman sa nahabiling bahin sa eastern Samar ug sa nahabiling bahin sa Samar, sa nahabiling bahin sa Biliran, lakip na dinha sa may Leyte, southern Leyte ug dinha sa may northern portion sa Cebu, including ana sa may Camotes Island ug Bantayan Island, ug dinha sa may northern portion of Negros Occidental, northern portion of Iloilo, Capiz, Aklan, dinha sa may northern ug central portion sa Antique, lakip na ang Kaluya ug Calamian Islands. Ug tungod ani ni severe tropical storm Opong, ang tibok Eastern Visayas kay makasinati og mga pag-uwan-uwan, lakip na kining mga kusog paghuro sa hangin. Samtang sa nahabiling bahin sa Kabisayaan, lakip na dinhi sa probinsya sa Subo, karong adlaw makasinakit kita og madag-umon nga kalangitan kay kanang ani mga katag-katag nga pagulan pagpanundong kilap. Ug bahin naman sa kahimtang sa tunghangin o kadagatan dinha sa may Eastern Visayas. Makasinati sila karong adlaw o kasarangan ngadto na sa kusog nga paghuro sa hangin, diin ilang kadagatan naa sa kasarangan ngadto na sa kusog ang mga pagbalod. So ilang mga katas-on sa balod dinha pwede na moabot between 2.5 to 3.4 meters. So riskar kaayo, delikado kaayo para sa tumandaragat, ilabi na kadtong mga gagmay na sakyan ang pandagat na mukalaot karong adlaw. Samtang sa biling bahin sa Visayas, sakip na dinhi sa Subo, makasinati gihapon kita karong adlaw og hinay ngadto na sa kasarangan na paghuro sa hangin, di na to kadagatan naa sa hinay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Ug batong latest weather update, gikan diri sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte, mayong buntag ug salamat. Ms. Janina. Yes po, ma'am. Hi, good morning, Miss. For today, especially sa Cebu area, unsa ang ato ang rainfall na situation that we are expecting for the rest of the day?
So karong bunta, karong adlaw man kay light ay moderate to heavy to at times intense ang atong ang i-expect ang adlaw. So kung natin mga aktibidad gawa sa itong panimalay, kay sigurado lang nato natin dalam payong pananggalang sa ulan. Are there specific mga timelines, perhaps morning or afternoon, nga ato ang expected nga masinati ang kusog nga pag-uwan? Karon ma'am, expect kita mga hapon ngadto sa gabi ma'am. Pero di pud ta mag ano ma'am, kasi so ugma ma'am kasi natin pud pag between 50 to 100 millimeters of rain base sa atong pinaka-latest na weather advisory. Kana nga amount of rainfall that we're expecting tomorrow, is that delikado? Yes, ma'am, labi na dinha sa mga low-lying areas o dinha sa mga duol sa mga mountainous areas kay posible jud ni mga makapabaha o makapalandslide. Okay. Thank you, Miss Janina. O good morning yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Sa pa yun, ma'am. May buntag usab. Okay, maugad to si Miss Janina Marte gikan sa Pag-asa Mactan. Karon alitas tong front pages, magsugod ta sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, DPWH cleansing hits 2 Central Visayas executives. Sa super balita sa Sunstar, duha ka opisyal sa DPWH 7 giingong mitago. Sa The Freeman, DPWH 7 Director and Legal Division Chief under probe for lavish lifestyles. Sa Banat News, sa The Freeman, PWD ng lugos og laing PWD, suspect gidakop. Sa Philippine Daily Inquirer, Dizon alerts 3 probe bodies to air acids. Sa Philippine Star, explain lavish lifestyles, 10 DPWH executives ordered. Sa Manila Times, DPWH goes after assets of Zaldico. Ug sa Tempo, predator arrested. Fake gang boss abused recruits with brutal hirap-sarap rights. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita.
Nagunas to mga balita karong buntag, 13 ka mga infrastructure projects sa probinsya sa Sugbo gipang terminate sa Kapitolyo. Samtang gitun-an pa ni Governor Pamela Baricuatro kung kinsang kontraktor ang ma-blacklist. Ang kasayuran ihato ni Gian Navarro. Gitahon ni Gobernador Pamela Baricuatro nga moabot sa 13 gikan sa nga infrastructure sa probinsya sa Sugbo ang gi-terminate na nila human sa makutim pagsusi. Hilangkuban kini sa mga multipurpose buildings, road widening projects, street lighting ug uban pa. Abot sa negative 15% ang slippage sa mga proyekto diin gawas nga wala nituman sa timeline, pare-pareho raw sab ug halos wala na hisubay sa gitaga ng standard. Giba na ba na moabot og hangtod ipam-blacklist ba nila ang mga contractor alang sa sunod nga infrastructure projects sa probinsya? Sa ground sa blacklisting is ang kaning ko ni-incur sila og negative 15% slippage. So mo gini reason nga ma-blacklist sila. So if mo ni ang reason na terminate ilang project, so most definitely ma-blacklist gid. Apil sa mga gikahibulungan nilang Baricuatro ang mga infrastructure projects sa Department of Public Works and Highways nga walay klarong signage. Bahin sa detalye siyang katukuran, apil na kung pila man ang gigahing pundo. Sama na lang sa nahulpang riprap sa barangay Kabadyangan, lungsod sa Compostela, diin walay gibutang nga petsa kung kanus aman masugdan og kanus apa kini mahuman. Ano nga, wala sad siya kuan bitaw ka ng cost of project. Di ba normally na amang yun na siya cost of project, so wala butang. So ang dagway ras mga politisyan ang naalito. Apan ang mainungdanon alang ni Baricuatro, adto ni manubag sa mga kakuliang nasugatan gikan sa gipatumang infrastructure projects sa kalungsuran nga gipunduhan sa Kapitolyo o di baka sa DPWH. Ilabi na nga nagpadayon na pagpakisusi sa mga opisyal sa DPWH nga gingong adunay lavish lifestyle o walay kooperasyon sa mga gihimong investigasyon. Sa kasamtangan, wa pa niluwat og pamahayag si DPWH 7 Director Engineer Danilo Villa ngadto sa media human siya gipatawag sa uluhan nilang buhatan aron makadepensa sa giingong hilabihang pagkadato. Mga contractors nga unta, iya na ning reveal kung kinsa ning mga kuan karon, mga involved na mga government officials aning corruption para mahumanan ladlag na unta ni. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, anda musugod sa ilang investigasyon ang Criminal Investigation and Detection Group 7 kabahin sa flood control project sa tibok Central Visayas. Kana kung naduna nay kamunduan gikan sa ilang uluhang buhatan. Ang kasayuran ni Hatud ni Arnold Bustamante. Andam ang Criminal Investigation and Detection Group sa CIDG7 nga mosugod sa investigasyon kung makadawat na sila og kamanduan gikan sa lang ulohang buhatan labot sa flood control project nga giimplementar sa Central Visayas. Kinuman nga si Baguio City Mayor Benjamin Magalong mibutyag atol sa interview sa media dito sa kauluhan nga makikalayon ang Independent Commission for Infrastructure kun ICI sa mga investigating agency sama sa National Bureau of Investigation o CIDG alang sa pagsusi sa mga kanunahang proyekto sa gobyerno nga flood control. Si Magalong usa sa mga membro sa ICI kagitahasan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mususi sa napad nga korupsyon sa flood control projects. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jeric Filosopo, ang information officer sa CIDG7 nga sa pagkakaroon wala pa sila makadawat og kamanduan gikan silang labaw. Apan kung maabot man kini, ila dayon kini nga sugdan. Wala pa kami natatanggap na direct order from high headquarters, but natatalahin naman yun. We're kind of anticipating that, but still, we have to wait for the order from the national headquarters kung sakaling isasama kami doon sa pag-iimbestiga sa flood control. Kung yun ay mando maton ni Filosopo nga muumol dayon sila og team nga mututok sa pagsusi sa mga flood control projects sa Central Visayas, may pasalig ang police official nga dunay kapasidad ang CIDG sa pag-imbestigar sa anglita mao man kini ang ilang trabaho o makikalayon unya sila sa National Bureau of Investigation kun NBI7 aron nga dili magsapaw-sapaw ang ilang trabaho. Yes, so we have to respond. Mag-create kami ng team dito and ano naman tayo yung CIDG naman, ano naman siya,
jurisdictional, territorial. So Cebu City kung meron, Cebu Province, gano'n naman tayo. Naman nga usa ang Sugbo sa dunay labing daghang flood control project nga ginganlan sa pangulo sa naging mga buwan human sa State of the Nation address niini. Sa miaging adlaw ang NBI nagsugod na sa pagsusi sa mga flood control dito sa Barangay Bunbun, Bukidnon dapit sa sud sa Sugbo. Ug ni kasamtangan, moabot na sa 15 ang ilahaga na inspeksyon ug pulos pa kini tinuod. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang pagmugna og anti-corruption body sa syudad sa Mandawi giduso sa usa ka konsehal tinguhang masigurong walay korupsyon sa mga proyekto sa syudad. Mga detalye sa report ni Mary Rose Sagarino. Gisugyot ni Konsehal Carlo Fortuna ang pagmugna og usa ka independent anti-corruption body sa lokal nga kagamhanan aron masiguro nga limpyo sa korupsyon ang mga proyekto ug proseso sa mga LGU. President Marcos already created an independent commission to find out the graft or corruption in the flood control projects. But it's not just flood control projects. I'm sure there are other government projects that are also tainted with corruption or even graft. Tungod niini, matud ni Fortuna nga gikinahanglan nga ang lokal nga kagamhanan mismo ang maghimo og lakang aron masiguro nga walay bahid sa korupsyon ang mga proyekto. Gipasabot ni Fortuna nga ang komitiba nga planong umulon susama sa Office of the Ombudsman nga motutok sa pagbantay sa gipangpalit, proyektong ipatuman o guban pang transaksyon sa lokal nga gobyerno. Ultimately, ang atong objective na is that dili mo usik ang kwarta. And then maprotektahan jud ang interes sa publiko. So, although we have the Commission on Audit, we have also an internal auditor, but given that there are still situations na nakita nato nga issue yun ng korupsyon, no? Gikatakdang moduso og ordinansahon si Fortuna aron formal nga pagsugyot sa pagmugna sa anti-corruption body sa syudad. Kung epektibo, matud niya nga mahimo kining modelo alang sa ubang LGU. Matud sa konsehal nga ang anti-corruption body maglangkob sa mga individual nga kasaligan, walay pabor-pabor ug adunay integridad. Gawa sa mga proyekto sa syudad, lakip nga ipamonitor ang proyekto nga gipatuman sa ahensya sa gobyerno nga anaa sa Mandawi. Matud niya nga kiniaron mabalik ang pagsalig sa katawhan sa gobyerno. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, DepEd Lapu-Lapu City Division may rekomendar nga kinahanglan ng gubon ang nasunog nga stock room ug duha ka classroom sa Bangkal Elementary School. Kinuman base sa evaluation sa Division Engineer, dili na kining luwas nga gamiton pa. Ang kasayuran hiatod ni Crystal Joy Filerca. Nirekomendar ang Department of Education Lapu-Lapu City Division nga kinahanglan ng i-demolish ang mga nasunog nga classroom sa Bangkal Elementary School ni adtong Setyembre 5. Kini mao ang na-totally damage nga usa ka classroom nga gihimo ng stock room ug ang duha ka classroom sa kinder nga na partially damaged. Matod ni Engineer Jonas Hakalan, ang Division Engineer. Nasunog yun, which is wala na, di na gito siya pwede, ang structure nasunog na gito iyang kabilya once nga mo undergo na siya, grabe nga heat good mo kuan man pugod na siya. So dili na to siya fit nga gamiton. So mo to siya gi-recommend nako nga i-demolish na gito siya. Apan gitambagan niya ang principal sa mong tunghaan nga sa di pa kini pa-demolish, kinahanglan unang mangayo og pagtugot gikan sa Bureau of Fire kay basin og aduna pa sila'y kuhaon para sa ilang investigasyon. Nibutyag si Engineer Hakalan nga niadtong tuig 2022, aduna na sila'y gi-request ngadto sa central office nga 4-story building nga may 16 ka classrooms nga itukod unta sa gibarugan sa ipa-demolish nga mga classrooms. Apan hangtod karon wa pa lang sila mahatagi. Dugang usab niya nga sa pagkakaron mga 4-story buildings na ang ilang itukod sa mga tunghaan aron nga ma-maximize ang lugar ug daghang classrooms na ang mabuhat. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapin sa 600,000 ka peke nga tire sealant ang gipangsakwit sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG-7 gikan sa usa ka magtiayong negosyante sa syudad sa Mandawi. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante.
Kapin sa 600,000 ka pesos nga balor sa fake nga tire sealant ang agapangsakmit sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit ato sa gimong entrapment operation sa magtiayon nga negosyanteng insik. Nahitabong operasyon alas 3 katuna sa alas 5 ang takna sa hapon sa miaging Miyerkules, September 17, 2025 sa Zone 2, A. del Rosario Street, Mantuyong sa siyudad sa Mandawi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jeric Filosopo, ang information officer sa CIDG 7 nga unang nireklamo sila gabuhatan ang exclusive distributor sa Kobe's Tire Sealant. Nga doon nabaligya og fake sealant nga may kopya sa pangalan silang produkto sa mga lugar. Gipakita sa management sa Kobe Tire ang fake nga sealant o gitandi kini sila nga produkto. Diin din hinasayran nga walay kalainan gawas lang sa presyo nga ubos itandi sa dili fake. Human makuha ang tanang impormasyon gilusadayon ng entrapment pinasubay sa Upland Mega Shopper nga may flagship program sa CIDG 7. Nasakmit sa CIDG ang kapin sa 300 ka karton sa Kobe Tire sealant nga mo kantidad ng tanan sa 604,800 pesos samtang nabalhog usab silang custodial facility ang mga suspitsado nga negosyante nga silang alias Melanie ug alias Ming. May private complainant na pumunta dito sa Cebu City. He's the only authorized dealer dito sa Pilipinas. And nag-complain siya na may isang individual na nagbebenta ng same product but counterfeit. So, yun, binaibas ng CIDG CFP natin. Then, sinertified din nung authorized dealer na fake yung tire sealant na yun. So, yun. After that, na-inquest nila for violation ng intellectual property. Pasabot si Filosopo nga sa wala pa mihimo og entrapment, mihimo usa sila og test buy aron itandi sa produkto nga dili peke. Amo nga kumpanya nagbase kini sa kauluhan din sila ang tig-supply sa Kobe Tire Sealant sa tibok Pilipinas. Una na nga natingala ang maong distributor nganong miubos ang halin silang produkto dinhi sa Sugbo ug dinhi lang nadiskubre nga dunay nabaligya sa mga pangalan ug ubos kaayo ang presyo nini. Kasi parang kung titignan mo sa yung dala i-compare mo parang parehas but yun nga may ginagawa lang silang test to determine na fake and mas cheaper syempre yung binibenta nila na counterfeit. Parang so, malaki yung damage doon sa legit. Basta ka ng kasong kalapasan Section 155 ug 168 Republic Act 9283 kun Intellectual Property Code. Arnold Bustamante, CCT News. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Nya, break sa ta, attorney, para atong mapangandaman. Aron makahunat ta. So, sa among pagbalik, mga pagisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me,
and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed, for you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya atong gipangayo o atong nakuha. Gihatag sa ato Oh, yatag di ay. Gihatag pero gamay pa ang listahan. Pero taod pa gani ni, mao gani akong pangutanang ano mo man tuhik ka sa Cebu Media. Nga nigawas naman ning pangana. Nigawas Taod na naman rin, ning kanang pangana. even before the start of the daghan kaayong mga sana. Okay. Not the RD though, kani si abogado. So kining duha ni gawas DPWH 7 director o legal division chief na apil sa listahan nga gipakita kagahapon ni DPWH Secretary Vince Dizon diin nasayran nga duha ka opisyal sa Rehiyon 7 ang lakip sa giimbestigar sa ilang departamento tungod sa matud pa ghost or substandard projects, mga lavish lifestyles, and evidence tampering. Rabiha, apil naman evidence tampering. Ang duha, mao si DPWH 7 Regional Director Danilo Villa, og ang Villa, og ang Right of Way and Legal Division Chief nga si Attorney Brando Raya. Si Dizon sa usa ka press conference kagahapon ni anunsyo sa initial nga listahan. So mo yung gitag initial meaning tip of the iceberg pa lang ni, tipik pa lang ni siya na panyay daghan umaabot. Ato nang paaboton. Yes, so mo na yung ilang initial list sa mga regional director ug mga district engineer nga gi-issuehan og show cause orders. Yeah, signaling matud pa the start of what he called a systematic cleansing from top to bottom. Among those nga naa sa listahan mao si Villa ug si Raya for their alleged lavish lifestyle. Matud ni Dizon ang mga tigbalita murag nangadto man yod sa kuan sa DPWH pero wale ana kay tutut bay. Good luck. Gisuwayan nila kontak ang duha ka opisyal pinaagi sa information officer sa maong departamento apan unavailable sila as of press time. Sige padayon na ninyo kay kami kay bawar ba gyud mi kinsaning mga government agency, kinsaning mga nagtrabaho sa gobyerno, naabay mga PIO, ta hospital nga dili mo tubag. Kuyaw kani sila part natay mga listan public hospital sa una dili mo tubag ang PIO kung imuhang kontakon kung naay issue ang hospital kani sa DPWH obligado gid sila mo tubag. Of course PIO gud sila. Pindi kung busy sa di ay. Busy nang 3 years na, wag yapong gisin ang message. Unsa man na ilang pagka-busy? Hala, grabe agud na to ka. Kinsa man ang nganli to government employee bitaw na. Ayaw na lang kayo. Wala ko ba naman ko sa Freeman. 3 years man. Based on experience man, dili nganli. Kay kanay partner, effort yun ni sa taga-media, sa mga journalist nga magkuha sa imong side, kay para makapresentar ta sa kining atong trabaho nga with fairness and balance ba. Ya kamo diha nga naa mo sa inyo ha makatungdanan, di mo mga bli sa inyo ha mga pultahan sa mga media kay unsa man yung gitago-tago diha. Lang. Mika lang siguro. Kining DPWH mo, wadyo ko, nakakita nga nani sila official statement usahay. Tanaw naman nagpa-interview ani. Na-interview. Igadto ra sa regional RDC meeting kung makita ra sa kilid. In fairness ha, naasad. Naasad. Nag-interview. Pero kausad ako kita. Niyan ako, nandun PIO once. Anak ko, nandun ni JP. PIO and DPWH. Okay, sa Villa o Raya, mga incumbent ni sila nga officials partner karon sa DPWH 7. Hangtod karon. Hangtod karon. Si Raya attorney, muhang panyero. Kuan ni sila kay for kani si Danilo Villa ng Region 7, again lavish lifestyle ito. Attorney Brandon Raya ito lavish lifestyle. Konektado to kay RD Danilo Villa ng Region 7. Kuya ko no kay ni mo party magyate ko no pero
Basin sa daig dato since birth. Basin Di sa man tanan ni po baby na mangiuban dato lang sad since birth, di ba? Grabe. Daw og Dato since loto. birth. Naiuban. wala lang unta na trabaho sa gobyerno eh. Ay di po kakaingon attorney. Oy, di Kay kay gusto pwede. public service. Kung ganahan lang gyud ka mo trabaho pud. Ako di man kumutuo anang di man sad ko mo kalawat og mo believe anang mga bata anak og dato na di mo trabaho diretso og negosyo. Kaya di man mo kakaton sa tinuod nga kalibutan nga di ka mo'y hari-hari. Pagkuan sa mo dito. Learn the ropes. Daton mong trabaho nga kanang kamo mo ay naamoy amo, di ba? So nako na yung mga reports unya later ko na magpagawas ako na sa last Facebook post aning duha ka mga tao kani si RD Villa ug kani si Attorney Raya ng maluluhong pamumuhay na namapas na turon pero na naman ang screenshot naman. Napakunos lang nakitaan nga mugamit ko ng mga chartered plane para mo biyahe. So, kasama yan. Aside from ng chartered plane. Kanang chartered plane, pasabot ana partner ila jung giarkila. Private nga eroplano para sila maka-travel. Sana all. So aside ko na from the 2 regional officials, napakunoy 8 from other regions classified according to possible offenses. Mao ni ilang listahan. Lavish lifestyle, substandard project, failure to cooperate with ongoing investigation. Tanawa partner ang number 1 for lavish lifestyle. Yan pa nga, Gerard, opulent siya. Opulent sa diyang lifestyle. Ala, wow. Gerald Pakanan, mana. Pakanan, kaya regional director of the of NCR. Si lavish lifestyle, si number 1. Kana siya, RD sa Sakto NCR. ra iyang last name. Uy, wanya kaning usa substandard or ghost project niya. Nabiya ni sila yung mga pang reassign biya ni sila. So kani kuno silang tanan na po attorney kita lima ka adlaw nga mo respond sa mga pasangil batok nila nya ighuman administrative charges may be filed. Kung nagtuo kuno silang mga opisyales, ako na lang ni Tagalugon kay para kuan gyud kagumkum. Niingon si Dizon kung akala nila ng mga opisyales na hindi ko seryosohin ang sinabi ko from the very beginning, I hope this is proof that we are serious and that the president is serious. We will spare nobody. Kana. Amo ng lauman sekretary nga wala tay santuhon anak nila kay kung unsa na sila kung unsay ilahang gibuhat ato sang buhaton sa ila. Napagani restitution kuno ipauli. Unsa man nimo buhaton? Nangawkaw man sila so unsa man ato sa sila kawatan. Hindi ko ano doesn't make things right. No, mo good. Hindi sad ko mutuan ang kanang mga mga tao patyon, mga nanaw. Ayaw lang sa ng patyon. Papriso na nya ato na why special treatment ato na ipriso kanang huot kayo ay kanang magbarog batog para makatagamtan sila kanang adto sa TV oy. Para nako death is the easiest punishment for people nga nagdagkog atraso. Tinuod partner no. Hindi kum sugot ano nindot na laygay. Sana so mag-antos pa ka nya imuhang huna-huna magsige nila kag imagine sa mga times nga lami kay mong lay. Kana may pinaka ng pait no. So karon kanila mga ebidensya nga ilang makuha ko no, ilan ning i-forward sa ICI kining Independent Commission for Infrastructure matod ni Dizon. Yan kani ko nung maong investigasyon na timing kayo nga ang Cebu ubos sa jurisdiction sa DPWH Region 7 agi diri ilang main office gyud. Kanang padayon ko nung nakadawat og significant allocations for flood control infrastructure. Samtang wa na lista ang Cebu nga nalakip sa top 10 flood prone areas na ani sa kuan ko no ranking ni gawa sa Freeman among the regions with the highest number of flood control projects. Yes, top notcher na sad. Hindi tayo top 10 sa flood prone areas pero ang baha natin parang iba. Pero top 10 tayo sa flood control because an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kuyawag justification mo din. Mindset ba mo na mindset. Pero kaning flood control project atong klaro na apel ni anang mga major drainage, riverbank protection, slope stabilization ug uban pa dire sa Metro Cebu ug mga silingang mga dapit. Yawhag ni Dizon ang DPWH personnel nga mo fully cooperate sa internal cleansing initiative sa ilang departamento to preserve and submit all required documents and speak up if they know of irregularities. Sa ay na ninyo guwata ang nahitabo nilang Alcantara, Hernandez, Mendoza ug kaubanan nga kaniadto wa ko'y nahibaw-an unya paghuman ni Kantara di ay gawas na lang mudaan pagsulti na lang mus tinuod kay ang investigation kuno is expected to intensify in the coming weeks
with more officials and more contractors possibly being named as evidence continues to surface. Yang giklaro og balik nga why palabyon regardless of rank or tenure. Kay kada adlaw kuno nagkadaghan ang ilang nadiskubrihan og base sa direktiba sa presidente, cleansing from top to bottom. Top to bottom ha? Unahon sa katong kuan naa sa taas. Top to bottom. Oo. Basta kay dili Galid. lang bottom, way apil ang top. Mao jud. Diba? So kana tan-aw na Subay anak sa partner kay si Governor Pamela Baricuatro na nawagan sad nga, "Uy, Senate Blue Ribbon Committee, liliasan ni diri ninyong Cebu bi." Kay doon naman say daghan kaayong giingon nga flood control projects no, BR ko no. I-scrutinize ako no ninyo diri mga transactions nga gibubo diri sa Cebu bi. Kay mo nay comment, mo nay sulti ni Gov Pam kagahapon kay matod pa niya, if you ask me, ganahan ko nga ang Senate Blue Ribbon Committee will conduct investigation arisan sa Cebu kay after all matod niya ikaduha man ta sa pinakadaghan ng flood control projects. 26 billion of these funds naa diri sa Cebu ug 414 projects naa diri sa Cebu. So matod niya it's about time sakto ra nga sa diri sa Cebu ang Region 7 ilahang gi-appeal. So hopefully sad mo lagi ni kay ang ato di nato kalimtan nga kanang mga diskaya o kana silang mga main characters karon nga naa sa Senate Blue Ribbon. That is just a tip of the iceberg. Uy, usara na siya ka probinsya, usara na ka district engineering office. Tanawa sa ninyo sa uban mga district engineering office. Nang gawas na bitaw na. Naa lagi wala man na imbestigahan. Kaya nga mga subcontractors Kato. Nga na mo bitaw ni gawas na ning mga raya nga mga apelyido kani si Villa. Kay part na siya sa katong ilahang. Ingon attorney og eng dog. Kami padayon ta pakpak yun ta kung ilahan ning ipadayon partner katong giingon mo intensify kanindot na lang ana kay naatay paabuton kay hasta lagi kining ato maradugay-dugay pa ta kay padung na sang bagyo ra ba. Padung na sang bagyo na say. Na sad ni. Ma-remind na sad, ma-trigger na sa mga katawhan sa ilang mga gipangbuhat partner. So mao na nga kining ato sang paabuton kung unsa say tubag ani kay because kanang allegation nga lavish lifestyle, by itself it doesn't mean nga nangawkaw. Okay? So but lavish lifestyle ang giingon jud ana ni Justice Yap manggod ang ako ang teacher sa una sa criminal law kay special law manggod ang Marilyn Yap? Yes, Justice Marilyn Yap nga naa sa Court of Appeals ba. Court of Appeals. Court of Appeals na si Justice. Mag-reporter na ako kay RTC pa to siya. RTC pa to si Justice, si Judge pa siya sa una. Wow. And then, di jud ko makalimot kay kanay laging naatay background sa media niya dahil kining exposed ta sa mga kuan ba sa balita about politics. So she defined what she defined what simple living is. Kaya di ba partner sa inyong sa 8713 RA 8713 kanang code of conduct for code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Kana siya partner ikaw na. Wala ka memorize. Ikaw baka memorize gani by heart kay ang provisions sa inyo haning naibawan. But usa sa mga norms of conduct man gud partner kanang simple living. To avoid ostentatious display of wealth. Kining to live within your means and mato ni Justice even if you have the means to not flaunt it in conspicuous display. So wa na pasabot nga kung naakay ability ana nga kung dato jud ka okay ra mga dato ka but do not like nga dato di mo sa damgira. Katong mga piki mo may gira kaya. Mao day na partner. Hala, thumbs up man si Dunya Dyson siya. Correct. Correct. Nailhan okay ra man. Mo Pili gud magsagit nga kanang kuno ngino. Magsagit yun ang mga logo, chill ram kayo. Chill ram kayo og mga sinina. Ang uban gud ato ni nana magud ko na era nga not to brag but to inspire. Char. Mga ingon-ana. Yaon sa man imong era karon. Ako, kuan lang. Akong era ron, don't me.
Laon sa mga don't me, oy. Don't Akong us. don't me era ka nang ay kog gara-gara Labda. ngita ka pagkuan dra. Taro nga imong kinabuhi ay kog gilabti kay wa ko nang labuti mo. Ug Ay. ganan kag labad. Oh. Sige, let's go. Pero why kuan ha? Ala. Why mahay ha? Unsa man nga ira ni It's love myself era. Charis. Okay. Bitaw. So kati mong giingon attorney katong code of conduct kato ko 2 points. One, simple and modest living. Kato ikaduha, katong imuhang mo follow man na kung simple and modest living meaning you are prohibited from having extravagant displays of whatever. But ikaduha na katim gingon lifestyle, your lifestyle should match your income. Oh, kana. Mo nang naasa tay salen kay although ang salen kuti siya i-analyze, i-scrutinize ni mga transactions and medyo kung dili kay kamaayo ana mo subay wala ray value ang mga numbers diha. Pero that could be a good starting point partner sa pag-investigate kanang salen. Yes. Nganong kanira man imong gi-declare binya day imong lifestyle bilyonaryo magkag lifestyle na kay yate na kay chartered plane. Oh, nya dayon But every month adto ka sa inherit pa na nako sa kong mommy o daddy. di be tanaw nato sa BIR kung nakabayad ba mo og Yes, may kining makitaan estate man na, taxes. Actually, kung kuan gyud ka somewhere along the way, makitaan gyud na nimo kanus ani change ang imong income, kanus ani dako, nganong ni dako na. Unya di ba na malaki yan. Plus, kuan pud na if married, make sure nga imong ma-check ang duha kay kung ang husband ra ang public official, wa makakabaw sa income and capacity of the wife. Dili day na ma-include ang spouse partner sa Unless og kuan ka, unless og both government officials. Okay, joint ang inyong filing. So di man naman malikayan. Siyempre, magsugod pa ka sa imong profession, dili pa kay kadakog income ana. Medyo racket here, there, and everywhere ginagmay. Pero magkadugay niya. Siyempre, kung maayo kag agi, maayo ka mo trabaho, mo abot ram na. Kamo no. Madudahon kay mo, may pakumunsud na lang mo daan, dapat dato na mo. Di pod. Para nako, kuan man way kumo sa paningkamot, pero ayaw lang mo kuan gyud. Kanabang ay lang mo buhat sa gud og binuang gud kay mamumo man gyud mo diha sa di man siguro karon puhon. Di mo gud kumutuan ng nay magpabilin nga binuang nga mohangtod-hangtod gyud magbinuang lang gyud. Kapin Maabot jud ang day of reckoning oy. Tanawan yung uplantokhang na unsa may naitabo ron. 3 counts of murder. Kanang uban nga mayong nangawkaw, kaning flood control. For many years, they have enjoyed this lifestyle. Yes. Billions, millions, ipamusta sa casino. Do you think kana sila Bryce, kana 20 sila million kuno ilang Alcantara? daog partner Do you think sa panahon nga nagsige sila glustay og kwarta, did they honestly think nga Gikan sa ilahang minahinay ko galingon? gamay ani kay abot sa panahon basig it will come back. No. Wala. I think at that time they were like enjoying it nga murag Forever na. mauna gyud ni dili ay mo na ako motuog ko na bisag unsa inyong buhaton labi pa kung nanyatak mo og katungod sa ubang tao or naay na dihado tungod sa inyong binuhatan una-una nagmaayo while you still have the chance because di man gid na Sa magpirmi. tanan nga pagka gigayon inyoha. Mo bitaw na nga panahon sad sa nindot imong kinabuhi. Ayaw sad kalimti ang uban kay di usad na magpirmi. Mao gyud partner. Lingin lagi ang bula. Yes. Lingin ang usahay lang moingon gyud ta nga ang nakapait sa daning kinabuhi usay dugay ang gaba. Sige lang kay na naman sa gaba online. O niya, di sad ko musugot anang moingon mo na ay buhaton na lang tani sila bitaw nagbuhat mo na ani. Ayoy. That will you should separate yourself from that kind of practice kay magunsa na lang. Kung tanan na lang mo inana. Pero wala na tarong. magkatawa pod ko anang uban nga kanang limpyo kay paminaon ba niya. Sabi day niya kato day na ngay mo bound kay mo palit mo og requirements niya wa ninyo gipalit. Unsa day to? Diba? It is flood Part control. of growing up. No, it's flood control in a smaller level. Diba? So, Ana para mag-start nako, partner no. Ana mag-start. Kanang mangayo og pang project, mangayo og extra allowance kay mo kono niya dayto gi gasto dito for something else. Well, I learned from my father before when he was still alive. Sige, Ano unsa papa man? na kanang ug na kay sa nako, sulti iko, bahala og sayop ka, ang akong gusto basta ni sulti ka nako. And so I learned nga okay ra gid ni. Ang importante lang ni sulti lang gid ko sa akong papa nga nakasa ko mo ani mo. Kana tinuod But that's difficult, ha? Especially that's as you grow difficult. older, that's called accountability. Tinuod, that's accountability of your actions.
And nindot na siya nga practice partner ba na dito usahay assure nimo ang bata karon practice na ko nga sige lang so tiir ako kay ang iyang maguingon kay will you be mad if I tell you mao man na so Kay stricto ka, oh, dali kay ka masukod. mao gani na siya nga ipakuan sa imo yang sense of accountability niya na mention mo gyud nimo partner ang 3 counts of murder. Ako lang sad ning lakipan Go, kay gamay na lang pagisgot oras kay ko, gamay na lang tag time unsa ka ning unsa man sa ning drama karon sa drama naaman ko noy drama ambot lang kinsay nagdrama ang kampo ba ni Marcos or ang kampo ba ni Vice President. For sure, ang DYHP na anay drama. Ay drama. Pero kanay mo ambo. Oh. Naaman ko noy so kini si Vice President Sara Duterte iyahan ning gi-question kining giingon nga mga welfare checks. Ganun unsa pasabot sa welfare check pa-undergo kunog welfare checks ang iyang amahan si former President Rodrigo Roa Duterte didto sa while in detention didto sa ni-visit The Hague. ang embassy. Yes, embassy officials nikalit ko nung adto visit sa kuan under the kuan ko no under the instructions sa government just to Because check it's ko no. part of their duty sad. O nga no wala man I mi wonder gipahibaw. why they do that to everyone. Ha? I wonder if they do that to everyone. Mao lagi. Ngayon ko nung wala sila gipahibaw. And whether they do that to everyone, that's another question. So mo ni nga karon ni Alma ang kampo nila ni Vice President. Kay kami may tagtungod gano wa may kibaw kay I think we deserve also to know kung unsay gibutang diha kay tagtungod magud mi. Libog sa tayo, way buhaton suko. Oh. Nay buhaton suko yung gyapon. Lagi Murang na. tagboxer ani. Kay basig ko nung unsay Inig abante pite, inig atras pise, may pagmuligi. Unsa man gyud. So ang iyang kuyawan is unsa man? Ang iyang kuyawan kay first wala sila gipahibaw so basin kuno unsay buhaton sa ilang amahan natural kay of course nalayo ra ba kuno walay laing taw. So mo na sa iyang statement kagahapon partner niingon siya nga ang embahada kuno sa Pilipinas gi-abuse kuno ni ani ang rule of the detention unit concerning consular visits niya. These are nothing but orders of President Marcos. Oh, at the end of the day balik yung Presidente Bongbong Marcos disguised as consular functions and we strongly object to such visits. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kuno does not need you. Our family will take care of him. Munay ingon ni Vice President Sara Duterte. Sukad pa kuno ani adtong Marso na ako noy bisag at least usa sa ilang family member or duha magsigi kuno visit kang Presidente Rodrigo Duterte to check every now and then kung unsa ang iyang well-being, kung unsa ang iyang sitwasyon. Pero sa attorney, are they obligado to tell the family? Mao nay atong pangutana karon partner kung obligado ba under the iyang pangangkon dire in violation man kuno of the rule on consular visit. So wala sad na mention kung unsa man ang rule on consular visits. Unsa man ang sakto. Kay kung kana ba yung mga social workers sa mga ordinaryong mga prison o bisita na sa mga minor nga mga gipang detain, di ba na kinahanglan man ang hits. O di wa man kay gibuhat. Libog sad ko. I don't know, no. Is it different if it's abroad or kanang under ICC detention? Di ba? Every now and then naara magignay mo check nimo partner. Labi na siguro karon nga usa sa ilahang mga gipang claim, di ba? Nga naay cognitive impairment si or basig President tungod lang Rodrigo sad na kay Duterte. ang bisita ang DFA. Kaya kung dito, gyud mo bisita every day, every shift nga magbantay. Naman na, medyo nakuan lang sad sila. Nasilo sila ana. So tanaw ang gipangayuan og comment ang Malacañang but so far ma'am wala pay tubag ang Malacañang ani kung unsa sad kay karon iya magipahid iya yung ginganlan si Presidente Bongbong Marcos nga mao kunoy behind ani but unsa pud motibo ni Presidente Bongbong Marcos kung iya nang buhaton and unsa man say gibuhat nga welfare check man kana. So I think if it was a legitimate welfare check wa man kasagahay na nahitabo. So I think nga kuan ra sad siguro that's part of the routine or kining common practice. And kinsa say people nga present during the welfare check. Kaya basag kasi attorney. Standard kuno na nga consular duty. Nabasad kay iyang representative like kato si ilang abogado, no?
Kana mga pangutanang atoon yang Kuputog da kong ganti. Bitaw, sakto ran sa to ask kay para makaton ta ba. Di kay puro lang ta ka ng mga unsa-unsa, magkaton sad ta. It's good to learn from these things. Kay mga kuan ba ni, bag-o ba ni kita magkat-on man kita partner ang uban. lain lang sa ilang level of learning. di man good mi makasabot sa una si Pwede. partner Malu makasabot kami di mi Basa sad. makasabot. Basa sa tapag may time. Oh, Wala nya. tayo oras at yung padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Ang tao, lalaki man o babae, himo sa dagway sa Ginoo. Kini ato mabasa sa Genesis 1:26 na nagingon. Unya ningon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao nga sama sa atong dagway. Tungod ini kay ang Ginoo gugma. Kinanglan nga kita makamausab nga may gugma o kita. Yatagan o katakos na may gugma sa atong isikaynon sa atong silingan. Daghan ang nahibaw ni maong sugo apan nagpakabutabungol lamang. Nganong wa ka man kaha makahimo nini. Tungod ba kay wa ka makaila kung kinsa ang imong silingan? Sa balang kasulatan nagtudlo si Jesus sa sambingay nga sa mayong Samarianon. May pare ug usa ka Levita nga nakagay niya tong tawo nga gibunog sa tulisan ug ila kining kilabyan. Sa Lucas 10:33 atong mabasa, apan may usa ka Samarianon nga nagpadaw niadtong adlaw niyagi sa tulisan. O sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Dayan na lang nga ang Samarianon mo'y nakaila kung kinsa ang iyang silingan. Ang imong silingan mo kanang tao nga dili ikaw ang nagpili. Hinoon, ang Ginoo mo'y naghatag niya kanimo. Magsuon mo kini pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Lagi kong ramahan. Pasayloa kami nga wa magpakabana sa mga tao nga imong gipili nga mahimo namong silingan. Wa namo mahimo ang among katungdanan sa pagtabang ngadto mga nagkinahanglan. Bukha karon ang among mga mata ug ang mga dunggan karon kami makahimo sa unsay imong gusto nga among pagabuhaton. Amen. Ang samahan sa anak Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabart, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy no Kando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.